Isang binabaha na biyaya at binabagong buhay kay Kristo Jesus po sa ating lahat. So, tunay na sukdulan ang kabutihan ng Panginoon at muli tayong gumising na may bagong kalakasan at pagkakataon upang sama-samang sumamba. Amen po ba? So today is a beautiful Sunday, the 16th of November, year 2025. Tinhuahi kap mui tu ui, lai kao lai o Tianghua kitok kao hui, sa kap kiang pai, la ne tu ya so kitok. So praise God for this opportunity and privilege to worship Him together as one. Marapat natin uunahin ang taimtim na sabayang pananalangin sa paggabay ni Elder Nicanor Ang. Mga kapatid, magkaisa po tayo sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos. Pupurihin po natin siya, kikilalanin ang ating mga pagkukulang at dadalhin natin sa Kanya ang pasasalamat at pangangailangan. Tumayo po tayong lahat. Let's pray. Our Heavenly Father, we praise and adore you for your holiness, your wisdom, your unfailing love. You are worthy of all honor, and we lift our hearts in worship before you. Lord, as we stand in your presence, we humbly acknowledge our sins. Forgive us for the times we have not loved you wholeheartedly or encouraged others as you desire. Cleanse us and continue to transform our hearts to reflect Christ more and more. We thank you for your protection over our town of Santa Cruz during the Super Typhoon Uwan. Even as we thank you, we remember the cities and communities that suffered loss. Extend your comfort to them, provide for their needs, and surround them with your tender care. We also lift up our nation to you, Lord. Guide our leaders, expose injustice, and help us to live with integrity, righteousness, and compassion. We bring before you the sick, the weary, and the burdened. Grant them healing, strength, and peace. Let each one feel the nearness of your loving presence. We thank you for the gift of fellowship and the encouragement we receive from one another. Help us to build each other up in love and in good works, steering our hearts to live for your glory. We are grateful for those who have been healed, restored, or comforted. May their testimonies shine the goodness of your hand and become a source of hope for others. Lord, help us hunger and thirst for righteousness, and guide us to live as your blessed people, reflecting your love and mercy in our lives. Strengthen and sharpen one another, just as iron sharpens iron, so that we may walk together in unity, love, and mutual encouragement. We ask all this in the name of Jesus Christ,
our Lord and Savior. Amen. Once again, a most blessed Sunday morning to everyone here present in our sanctuary and to those joining us virtually. So lan lai sangkap thak si pien te sa chap si pi te it kau te san chat. Ko be si chiang xiong ya ho hua o lo ye oe tiak hak xiong ti gwa e chui tiong gwa e sim tiak hak in ui ya ho hua hua yao. Khiam pi lang thiang khi chiu be hi lok din kap gwa tyo chiang ya ho hua chue twa sa kap ko ku ie mia. So let us read aloud together Psalms 34, 1-3. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Gayon din, ipahayag natin ang awit bilang 34, talata 1 hanggang 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Halina't sabay-sabay, sama-sama at salo-salo natin ipagbunyi si Kristo sa mga awit at pagsamba. Hello. Hello, hi. So, wait ako kasama niyo. Hindi, joke lang. Good morning, brothers and sisters. So, kasi kaya gusto kong batiin kayo kasi hindi ko alam kung maganda ba gising nyo or maayos ba, diba? So, this day is a holy day for the Lord, amen? This day is a celebration of His grace, amen? So, we will sing a new song, but this song will remind us that the joy of the Lord is our strength. Kahit ano pa man yung mga pinagdaanan natin, kagaya ng mga pinapanalangin natin kanina, we are so blessed that kahit dumaan ang mga bagyo, kung ano mang pagsubok na meron tayo, bawat isa, hindi tayo pare-pareho ng pagsubok. But whatever you're facing right now, let us be reminded that the joy of the Lord is our strength. It empowers us. It renews our spirit. Amen? So that's why this morning we will celebrate His joy, His mercy, His love, His grace. Kaya naman, umawit kayo kasama namin. Amen? Let's clap our hands. Standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say. The joy of the Lord is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Jesus, come what may. You are worthy of all my praise.
my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Thank you, Jesus. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's what I feel. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Let's continue to say about the joy of the Lord. Indeed, our Father, thank you so much for you have provided everything for us, including joy, oh God. Again, let's sing. 主的喜乐是我的羊。
sayaw, purihin ka, buong lalaw, ang pagsambay, buong lakas, isisigaw. Oh, purihin ang Panginoon. Napakasarap ng pakiramdam, Lord, na ikaw ay inaawitan, sinasamba, sumasayaw sa pagsamba sa iyo, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, kagaya ng nabanggit kanina, Panginoon, ikaw lamang yung nag-iisang Diyos na kayang mag-provide ng totoong joy, totoong kaligayahan. And that is why, Lord God, anuman ang hinaharap namin, Panginoon, anuman ang pagsubok na meron kami bawat isa ngayon, Panginoon, we find the confidence, Lord God, to trust in you more, Lord God, because you alone are our God. Maraming salamat po, Panginoon, for your faithfulness, for your goodness, for each one of us, Lord. As we sing the song. Christ alone will have glory, though I could pride myself in battles won. Oh, I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I've overcome. Lord, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. God, we thank you. You are trustworthy, and you are worthy of all our praises, O God. Because truly, you alone are our God. There is no one else to compare to you, Lord God. Wala kang katulad, O
is not enough, Lord God, just to really praise, oh God. And that's why, Lord God, we will continue to worship you through these songs, oh God. Ang aming mga awit ng papuri. Kahit na hindi siya enough for you, Lord God, we just want to offer you our praises. Wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hindi natin ang Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad.
sumisigaw sa buong mundo. Kaunlaran mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. O, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Siya ay walang katulad. Siya ay nag-iisa lamang. Siya ang Diyos na mabuti. Siya ay buhay. Siya ay kasama natin. Wala siyang katulad. O Diyos, Ikaw ay aming sinasamba. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan mo na nakakasamba kami, Panginoon. Naiawit namin, na nasasambit namin ang mga papuri sa iyong pangalan. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Napakatapat mo, Panginoon. At salamat sa iyong kagalakan na nagiging lakas namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng kapulihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lahat po ay makakaupo na. Maraming salamat. Jin kam sia chu holan kinadit ki hoi thang lai chu si olo i. So we now proceed with the celebration of God's wisdom and message this morning. Atin pong basahin ng masinsinan ang Mateo Kapitulo 5, talata 6 hanggang 12. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Purihin ang ngalan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita at sa pagpapadala niya ng mensaherong tutulong sa atin na maunawaan ang salitang ating binasa, na isa rin kapamilya. He was here last month and ministered about the many blessings of being a true follower of Christ. He is here again to exhort us to realize and be transformed, to mirror these attitudes and so enjoy this blessedness. So let us clap unto the Lord as we welcome Dr. Aldrin Peñamor. Blessed po ba tayo ngayong araw? Sige nga po, sabihin nyo sa inyong katabi. Are you blessed? Tanong ninyo. Pasagutin po ninyo ha, wag lang itanong. Kailangan may sagot. Mamaya tinanong nyo lang, hindi naman sumagot. Wala din. But praise God po, tayo pinagpala. Amen po ba? Alam nyo, every day na tayo po'y gumigising. Lalo na kapag tayo ay nagtitipon when we're together to worship God. It's a great blessing po talaga. Alam niyo po, iba yung nagwe-worship tayo na mag-isa. Sa bahay,
Pero when we come together during Sundays at tayo'y nagpupuri, katulad nung pag-awit kanina, it lifts up our spirit, our hearts, hindi po ba? Tama po? Kaya iba po yung collective worship. At iba rin yung nagwo-worship na magkakasama. Amen? Okay. So, ito po yung ating paksa. Blessed is the body of Christ. Kaya pinatanong ko sa inyo kung blessed po ba kayo? Dahil blessed po ang katawan ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ng Word of God. Part 2. Kasi po yung part 1 nung last month, nasabi nga po ni Adrian, na nandito ako last month at elder na si Adrian. Hindi, bata pa So, hindi pa elder. Future. But, ito po yung part 2 in Matthew 5:6-12 at hindi ko na po babasahin dahil nabasa na naman po natin. But let me begin with this, that blessed are those who hunger for righteousness and thirst for righteousness, for they will be filled. Nakaranas na po ba kayo nung matinding pagkagutom at pagkauhaw? Yun pong parang ganito yung itsura, yung nasa desyerto kayo, na uhaw kayo, gutom na gutom, tapos para bang your life depends on it. Sabi po sa siyensya, merong rule of 3 po yun sa survival. 3 minutes, you cannot survive without air. In 3 minutes. Ano lang naman po ito, thumb rule lang, hindi naman po ito yung scientific. But sa survival, 3 minutes, you cannot survive without air. 3 days without water. 3 weeks without food. Pero ano po yun? May mga conditions pa yun. Kailangan, kumbaga, kapag, like, yung iba nagpa-fasting for, of course, we know, si Moses, 40 days, 40 nights, si Lord Jesus, 40 days, si Ninoy Aquino, if you know, kung natatandaan nyo pa. But he also fasted for 40 days and 40 nights. At alam nyo, I remember, when Ninoy Aquino, hindi po ito political, this is only an example, but when he fasted for 40 days and 40 nights, sabi niya, on the 10th day pa lang daw po, nanginginig na daw po yung mga laman niya. Ano pa po yun, Nasa maganda siyang condition. Ibig sabihin, nasa selda yon. Pero, pag yung nasa hospital ka at nag-fasting ka, iba pa po yun kasi you're well taken care of by the doctors. Pero siya, nung nag-fasting, sabi niya, in 10 days, nanginginig na yung mga laman niya. Talagang parang feeling niya, mamamatay na siya in 10 days pa lang. But he continued on for 40 days. So, that was, fasting, yung bang hungering and thirsting, matindi pong yun, characteristic. And as we will know, alam nyo, marami po kasing, sa mundo natin, marami pong kinagugutom at kinauuhaw ang mga tao. There are so many reasons kung ano po yung kinagugutuman natin o kaya kinauuhawan. This is Sisyphus in Greek mythology. Alam niyo naman ako, medyo mahilig po ako sa Greek mythology. And Greek mythology, Sisyphus, hindi po naninisi yan, hindi yan mahilig manisi. Yan po yung pangalan niya, Sisyphus talaga. Siya po yung pinarusahan ng mga, in Greek mythology, may mga gods po kasi yan. Yung punishment niya is that he will roll, yung stone na yon, i-roll niya pataas. Yun po yung kanya magiging parang mission. I-roll niya pataas yung boulder. Pagdating niya sa taas, kahit anong narating niya na yung tuktok, babagsak po uli yung stone na yon at pupunta sa baba, itutulak na naman niya pataas. Alam niyo po yung what a moral lesson that I see in that story, kapag wala po si Lord sa buhay ng tao, maaari po ang gusto natin, itulak kung ano yung pangarap natin, pataasin ng pataasin, abutin yung tuktok ng bundok na yon na kung saan iluluklok yung boulder na yon, yung bato. Ngunit kung wala ang Panginoon, babagsak po uli yon. Tapos ito na naman po, you will try again na itaas yun, pero walang satisfaction. Alam niyo po, kaya blessed is the body of Christ is that
yung presensya pa lang po ng Panginoon sa bawat isa. Maski po nandito tayo sa baba, ano man ang marating natin sa buhay, pagkasama niyo po si Lord, pinagpala po kayo. Amen po ba? Hindi po tayo nakadepende kung ano yung taas nung bato, kung ano man yung dream na yon. We are not dependent on that. Dahil we depend on the presence of God in our lives. And that is blessedness. Tama po ba? Okay. So, sabi po rito, blessed are those who hunger and thirst. And in Psalm 84:2, my soul yearns and even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Alam niyo, nasabi ko kanina sa inyo na lahat po tayo, minsan marami tayong kinauuhawan at kinagugutuman. Wala naman pong ano doon, there's nothing wrong with that. Actually, kung titignan niyo po itong sa Psalm 84:2, sabi rito, my soul yearns and even faints. Sabi po dito, yung kanya daw pong kaluluwa, if I will just, hindi naman po talaga kaluluwa yon, kasi sa atin yung kaluluwa in Tagalog, medyo iba yung dating nun, para bang yung kaluluwang, para lumulutang-lutang, tapos gano'n. Pero when sa Hebrew, and this is a Hebrew word originally, yung soul, it means the very center of the person's being. Yung bang pinakasentro ng kanyang atensyon. Sabi niya, yung sentro ng kanyang pagkatao ay yearning and even faints. And faints means para bang hinihimatay ka na dahil dun sa matinding pagkagutom mo sa bagay na yon. At ang sabi dito, for the courts of the Lord, my heart and my flesh cry out for the living God. Tignan niyo po yung picture. Ganyan po yung picture nung mananampalataya, nung tao na naghahangad, nagugutom at nauuhaw sa presensya ni Lord. Para bang talagang sumisigaw siya, di ba? Kung titignan po natin, parang sinasabi niya, Lord, I need you. Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Ganyan, Can you imagine, church, kung tayo, ang pag-yearn natin kay Lord, pag nagpe-pray tayo, parang ganito lang. Bahala ka, Lord, medyo ako, Lord, wala akong ganang kausapin ka, o kaya naman yung feeling natin parang, o kaya isipin natin, pag nag-worship tayo dito, kanina, ang worship team, halimbawa, nandito. Kung ang worship team kumakanta ng masaya, pero ang itsura, hindi masaya. Di ba? Parang ba't ganon? Parang ganito rin yung pag-worship kay Lord, sasabihin natin, Lord, I long for you, I worship you, pero yung itsura natin, Lord, mahal kita. Okay lang, Lord, I worship you. Lord, worship kita. Sama yun. It doesn't show. Kailangan, ganito yung dating nun. My soul yearns and even faints. Panginoon, hinahangad kita sa buhay ko, Lord. Hindi ako satisfied na nandito lang ako hindi naman lang. Whatever level of spirituality each of us have right now, when we do it, when we have it because of Christ, we are blessed already. Pero alam niyo po, as we will study the Word of God, meron pong pagtaas na ninanais ang Panginoon sa spirituality natin. Hindi po yung, okay na ako dito. Sa level ko ngayon, I'm okay. Hindi po. And we will look at that a little later. Okay, so sabi rito, hungering and thirst for righteousness. So hindi lang po yung nag-hunger and thirst, dahil marami naman po nga tayong pwedeng pagkagutuman, pero ang sabi ng Word of God, blessed are those who hunger and thirst because of righteousness. In Greek, that's dikaiosune, and in Greek word po, yung righteousness, it talks about personal and social righteousness. Sandali lang po. Malaki po yung dala kong inumin. Ibig sabihin po nito, marami akong inumin. Blessed are those who hunger for righteousness. And in Greek, it is dikaiosune. At alam niyo po, usually, when we talk about righteousness, parang ang iniisip natin, personal righteousness. I am righteous before God. Tama naman po yon. But you see, church,
in the Bible, when you see the word righteousness, it talks about personal and social righteousness. Hindi lang po yung sarili natin, ngunit yung katapatan at katwiran din ng ating society. It's social also. Okay? So, sabi po rito, and this passage, I love this passage. Siguro, hindi ko lang napupuna, pero parang nagiging life verse. In Exodus 33, 15, 16, sabi po rito, Then Moses said to him, to God, If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you're pleased with me and with your people unless you go with us? And church, kung natatandaan niyo po ito, itong passage na ito, this was during the time that Yahweh was already giving them the promised land na 400 years na, this is a centuries na pangako ng Panginoon. Sabi ni Yahweh kay Abraham, I'm gonna give you a land that you will possess. Tapos time ni Moses, ilang years din silang nasa desert, 40, ang tagal-tagal na nito na promise ng Panginoon. Tapos nung malapit nang ibigay ni Lord, but Israel sinned during the time, sabi ng Panginoon, Go ahead, Moses, I'm gonna give you the land. Pero hindi ako sasama sa inyo because you're a stiff-necked people. Ang sabi ni Moses dito niya ito binanggit. Sabi niya, pero Panginoon, matagal mo nang pinangako sa amin yan. Yung lupa na yan, parang gano'n na itsura, land flowing with milk and honey, napakaganda raw na lupang yan. Ang tagal-tagal nang pinangako, sabi ni Moses, pero Lord, kung hindi ka naman kasama, never mind, Panginoon. Kasi kung wala yung presensya mo sa aming buhay, how will anyone know? Paano malalaman ng iba na talagang kami ang iyong chosen people unless you go with us? And church, and I think Moses, siguro ito yung napakagandang dito, Moses hit the bullseye in praying to God. Parang na-hit niya yung, kaya he was called the humblest man on earth. Ang taas nung level, ang taas nung spirituality na binanggit ng Bible about Moses is because may na-hit siya that others didn't really capture. I mean, sabi ko nga kanina, we're all justified and righteous before God because of Jesus Christ. Pero Moses is teaching us something here na sabi niya, Lord, hindi bali na wala na yung promised land na yon. Basta kasama ka. And you know what? Later on, if you read the passage, the Lord went with them, binigay yung promised land, and the Lord was with Moses. Amen po ba? Mas maganda po, syempre, sabi ko nga kanina, when we are pushing that boulder, kung ano man po yung ating dream sa buhay, wag po nating gawing mag-isa. Let's do it with God. Let's do it with our Lord Jesus. Sabi nga ng Psalm 89:14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Siguro pag makikita natin ng Panginoon when when the time comes that He reveals Himself to us, makikita natin, Lord, ang ganda nung picture. I mean, I'm sure mas maganda pa yung reality kaysa dyan sa mga painting na ganyan. But worshiping God, tapos yung throne niya, makikita natin gaano siya kabanal, how great God truly is. Kaya sana, yun po yung kaya po sabi rito, righteousness and justice, and blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yan. So let's go to the next one. Blessed are the merciful. Alam niyo po, kapag tayo'y nag-hunger for righteousness, sinasabi rin po rito, that we will also look for mercy. Natatandaan niyo po ba or naalala niyo yung parang saying sa hindi naman siya Tagalog, but it's Filipino na, sasabihin natin, holier than thou. English naman pala. Holier than thou naman. Natatandaan niyo po ba natin yan? Pag may nagsabing parang sasabihin, ang holier than thou naman nun.
Yun, hindi po ba? Parang hindi siya compliment, actually. Pag sinabing holier than thou ka, hindi compliment, para bang may negative connotation. Which is, totoo naman, kasi po, yung pag sinasabi natin yon, napaka holier than thou naman nun. Para bang sinasabi natin, parang wala naman siyang mercy, wala siyang awa, wala siyang love, walang compassion, parang masyado lang siyang, only righteousness, parang legalistic yung dating, But when we look for the righteousness of God, we also need to look at the mercy of God. Ito po kasi yung Beatitudes, church. The Beatitudes reveal to us the character of God. Kung titignan po natin, mula nung last time na sinare ko sa inyo yung message from number 1, puro po character ni God yung makikita natin. Poor in spirit, meek, mournful. Now, ngayon po, righteousness. These are all characteristics of God. Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, pinagpala tayo, dahil God is revealing who He is to us. Isipin nyo yon, church. Nire-reveal ng Panginoon kung sino siya sa atin. Sino ba naman ang hindi blessed na ganon, hindi ba? Samantalang, pag nalaman natin ang sikreto, ang trade secret ng ibang tao, halimbawa, wow, yung palang secret niya. Pero dito po sa Beatitudes, He is revealing His characteristics. At blessed are those who are following God in His character. Amen po? So, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sabi po rito, kung natatandaan nyo ito, this is in Matthew 18. May utang yung isang servant, tapos ang laki-laki ng utang niya dun sa hari. Sabi ng hari, sige, I will forgive you of your debt. Ang laki ng utang talaga. In gold. Sabi po dun sa passage, ginto kasi yung Pero nung nakasalubong nung servant, yung another servant na may utang sa kanya na maliit lang, sabi niya, dapat bayaran mo yung utang mo. Wala po akong pinatatamaan kung ano man dito, ha. Huwag po kayong titingin sa tabi nyo. Unless patatawarin nyo naman. Okay. But sabi ganon, kung hindi mo babayaran to, papakulong kita. And pinakulong nga po niya, nung pinatawad ng malaki, pinakulong niya yung kapwa niya servant na maliit lang naman yung utang. And then the king learned about it, sabi nung hari, "You wicked servant," the master said, "I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you?" Dapat pinatawad mo rin yung fellow servant mo dahil pinatawad naman kita. What I'm saying is, the passage is saying, if we will look for righteousness, we should also look for mercy. Ibig sabihin po, hindi pwedeng righteous lang, matuwid without mercy. Magkasama po yun. Kailangan merciful din po tayo. And as I'll just go to this in Ephesians 2:4-5. This is about Jesus Christ. Sabi po dito ni Paul, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. For it is by grace that you had been saved." Ayan. So, because of God's mercy, alam po natin, ang laki-laki ng kasalanan natin sa Panginoon, but because God is merciful, sabi nga dito, we were dead in our transgressions. Patay na tayo sa ating pagkakasala. Ngunit, it is by grace you have been saved. Kaya alam nyo, church, kung meron, minsan, alam nyo, because of someone doing us something wrong, merong matinding ginawa sa atin, tama naman yun, we ask for justice, we ask for righteousness. Pero don't forget, look also, isipin din natin, Lord, how can I also show your mercy in this situation? Hindi lang yung legalistic. Kasi po, pag naging legalistic tayo, itong dapat gawin, itong sinasabi ng batas, itong ganyan. But the Lord is saying, look also for forgiveness.
for mercy. Napakahalaga po nun. Ibabalance po natin yon. Kasi pag hindi po natin na-balance yon, yan na po yun. Baka maging legalistic tayo. Okay? Alright. So, blessed are the pure in heart, for they will see God. Nako, ito, napakaganda po talagang ano na to, no? Dahil, blessed are the pure in heart. Ang sabi po rito, ang pagiging pure in heart means, in Greek, ang pure po is katharos. Ito po yung root word ng catharsis, yung po bang nagpapalinis. And pure, in the original Greek word, it means it is clean because someone is purified by God. Pinurify ni Lord. Okay? Hindi po pinurify ng sarili natin. Kasi kung tayo magpo-purify ng sarili natin, yun nga po, hindi natin kayang linisin ng ating sarili. Tama po ma? Na-purify na po ba tayo ni Lord? Parang wala nasagot. Parang iniisip siguro, pure na ba? Well, when we accepted Jesus Christ, that was the beginning of our purification. Alam niyo po, yung purification, it is by gradual stages. Hindi positional pure. We are pure positionally. Sa ating position with God, because of Christ, we're already pure, we're already righteous, pero pinupurify pa niya tayo para yung paniniwala natin kay Kristo ay lalong maipakita na tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. There is a purification or sanctification process. Amen po ba? Ayan. So, it denotes single-minded devotion to God. Sabi po ng Psalm 23:24, who may ascend into the mountain of the Lord, who may stand in His holy place? The one who has clean hands and pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false God. This psalm, church, ito'y kanilang sinasabi kapag sila'y pupunta dun sa, yung mga Hebrews, the Israelites, when they worship God, they will go to the temple at ang tingin nila dun sa templo, para bang paakyat yun. Kaya po ang tawag Mount Zion. Mount Zion is the place of worship na kanilang, that's their metaphor, sabihin na natin, although it's the temple. So, who may ascend into the mountain of the Lord? Sinong pwedeng pumunta sa lugar ng Panginoon na banal? At ang sabi rito, siyang who has a clean hand, merong malinis na kamay at mayroong busilak na puso. Busilak, grabe, no? Talaga. Pure heart. Ayan po, alam niyo po kasi ang puso natin minsan, parang nadudungisan o kaya minsan parang hindi na siya pure. Hindi po dahil sa mga kinakain natin, masyado maraming fats or fatty acid, hindi yung mga ganun. Nako, may mga, wala po akong talagang ibig ko sabihin, yung heart natin minsan, hindi nagiging pure. Ito po, sabi rito ni John Calvin. John Calvin is one of the theologians in the, sabi niya, the human heart is a factory of idols. Parang factory daw yung puso natin na naglalabas ng mga bagay na iniidolo. Maybe if, meron dito dollars, parang US no? Dapat peso sign. But yung nakadamit na gold, maybe stature. Yung bang kailangan siya sa society, meron naman mga ari-arian, bang pwede kasing ang mga bagay-bagay ay pwede itong maging, ang term kasi ng Bible, idols. Ibig sabihin po nun, yun yung parang nagiging focus ng ating attention, ng ating mga ginagawa na napapaltan si Lord. Kaya po idols, Alam naman natin yon when it comes to yung sa other religions, meron din ganoon kasi napapalta ng Panginoong Jesus. At ang sabi ni Lord Jesus in Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Ito po yung sinasabi natin na yung puso natin minsan, parang pagtitignan kaya ni Lord yung mga puso natin ngayon, church.
alam niyo naman, yung mata ng Panginoon, talo pa niyan yung X-ray vision ni Superman. Yung kay Superman, ano lang yun nakikita niya lang kung ano yung nasa loob. Pero si Lord, He judges the attitudes and thoughts and attitudes of the heart. Nakikita niya yung mismong intention natin. At doon po, kung titignan ng Panginoon ngayon tayo, nakakatakot, Parang, pag tinignan ni Lord, ano kaya makikita ni Lord sa mga puso natin? Ano po, church? Ano yung laman noon, ng pusong yon? Ano ba yung lumalabas doon? Kaya pong sabi ni Lord sa Beatitudes, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Kasi po, ang hirap makita si Lord pag yung puso natin ay punong-puno ng iba-ibang bagay. Para po bang tumingin ka sa tubig na madumi, tapos ang dala mo pa, ang tumitingin ka, walang ilaw masyado, tapos nagsuot ka pa ng shades. Naka-sunglasses ka na, hindi ka naglagay ng white light talaga, tapos ang dumi ng tubig, tapos you're expecting na makikita mo kung ano yung nasa ilalim. Ganun po yung dating nung itsura when our heart is, minsan it's so muddled, para bang ang daming concern ng ating mga puso na minsan ang Panginoon nahihirapan siyang pumasok. Kaya tama rin po yung yung sa Revelations na ginagamit natin sa yung pag-evangelize, kung natatandaan niyo po. The Lord Jesus is knocking at your heart. Allow Him to end, yung gano'n, Tama rin kasi yung heart talaga po natin, minsan, kailangang tuktukin. Minsan, nabalot na ng fats, kailangan tigtigin po ba? Kailangan matanggal yon so that it will be clear and you'll be able to see clearly. Kaya po sabi rito, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Sabi po ni David dito, and this is David in Psalm 51. Napakagandang psalm po nito. Ito yung panahon na siya yung kay Bathsheba. Siya yung nagkasala kay Bathsheba. Tapos pinapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba. You remember, di po ba? Pinapatay niya si Uriah. Nag-adultery na, nag-murder pa, nagsisinungaling pa. Talagang grabe yung heart ni David during that time. Sobrang muddled, sobrang gulo. Sobrang, siguro, pagtingin ni Lord doon sa heart ni David, nasaan na ba ako dyan, David? Hindi ko na makita yung sarili ko. I can't, we're created in God's image. Ibig sabihin po nun, dapat pag tumingin si Lord sa atin, ang makikita niya, yung wangis niya. Because we're created in God's image. Kaya pong sabi rito ni David, when he was confessing, "Lord, create in me a pure heart. Renew a steadfast spirit within me." Ang sabi niya dito, "Create in me a pure heart." At ito pong picture na nilagay ko dito, ito po yung pag-purify ng gold. Hindi po ba? Pag pinupurify po kasi yung gold, dadaan po yun sa matinding process. Well, iba po yung ngayong process kaysa ng mga lumang panahon. Marami na pong modern process ngayon, Pero noong mga lumang panahon, it is really by smelting, yung bang matinding heat. Tapos ilalagay nila doon yung bato na, nandun yung gold ore. Pag pinainit nila ng husto yun, matatanggal yung impurities, tapos ilalagay nila sa ganoon. Kung ano po yung totoong gold bar, most probably, kasi tsura niya, mahabang gold bar, yun po yung totoong gold, yung mapupunta po doon sa mold. And parang ganun po yung heart natin. Let's pray, church. Kung merong mga bagay sa ating buhay na you think, "Lord, parang yung heart ko hindi siya nagiging pure, Lord. Para siyang nahahaluan ng ambition, nahaluan ng conceit, nahaluan ng kung ano-ano mga bagay." I don't know. You will know yourselves, church.
self-examine. Examine yourself. Kaya po napakahalaga ng self-examination. Kaya po yung prayer time, napakahalaga. It is during prayer, Lord, reveal to me my sins. Kaya yung kaninang prayer natin, simula ng congregational prayer ni Elder Nick, na forgive us our sins. Tama po yun. We ask for God to forgive us our sins and to reveal our sins. Minsan, sobrang lalim ng sin, hindi mo na alam, yun na pala yung kasalanan mo. So, let's pray this with David, church. Create in me a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit. Na kapag may pure heart na-achieve mo yon, na nagiging lumilinis yung puso, magkaroon ka ng steadfast spirit, kumbaga political will. Pagdating sa mga naririnig natin ngayon, parang walang political will. Alam kung anong dapat gawin, pero walang will to do it. Napakahalaga po nun. Renew a steadfast spirit within me, Lord. Kailangan yung bang stable, malakas ang iyong pananampalataya that will allow you to walk in righteousness and holiness with God. Amen po, church? Yan, okay. For they will see God, the pure in heart will experience greater intimacy with God. And sabi po ng Psalm 84:5, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Yung puso daw po nila are set on pilgrimage, and this psalm is about worshiping God. Yung bang puso na parang ang lagi niyang iniisip, Lord, how can I give glory to you? Panginoon, paano ba kita pwedeng papurihan? Meron akong kausap mamaya. Unbeliever yon, Lord. Medyo malaking tao yon. How can I give glory to you pag kinausap ko siya? Meron akong opportunity to share you, Lord, about you. Mamaya, Lord, meron akong transaction. May mga kaklase ako na pupuntahan. Blessed are those whose strength is in you, at yung puso daw ang laging iniisip, Lord, how can I truly worship you, O God, in every situation? Ayan. And so, let's go to the next one is, blessed are the peacemakers. Nandun ka na. Sabihin na natin, and may mga connection din po kasi itong mga, itong Beatitudes. Now that you are, nandito na po tayo sa, yung po bang ang heart natin ay pure in heart, sabihin na natin, you know, church, blessed are the peacemakers is an expression of a person na may purity of heart. Kasi po, kung malinis ang ating puso, nanaisin po natin na yung mga nagkakaroon ng hidwaan, ng mga away, and minsan, you know, it happens in the church, in the family, sa society natin, ang daming conflict. Alam nyo po, napakahirap kung yung peacemaker, yung bang magdadala ng kapayapaan, supposedly, napakahirap kung siya mismo, ang puso niya, ay ang dami-daming vested interest. Kaya po minsan, alam nyo, and maybe some of you know, I am involved in peacemaking in different, sa society din. At meron kaming tinatawag dito ng mga vultures or hawkers, mga hawks. Ibig sabihin po, dun sa peace talks, pag meron kayong re-reconcile, maaring ito'y between people or between pwedeng organizations, pwede rin namang like have been involved in the Bangsamoro peace process. So, pag nandun po kayo, tapos ang magiging kausap ninyo ay hindi pure in heart, ang hirap po magkaroon ng kapayapaan kasi ang iniisip nila, sariling interest. Kaya po, blessed are the pure in heart because they will be effective, they will truly be peacemakers, church. Kasi ang iisipin nila, ano ba yung ikabubuti ng bawat isa? Ba't ba sila nag-aaway? Ba't ba sila nagkakaroon ng hidwaan? And in Hebrew, the word peace is shalom. Ulitin nga po natin, shalom. Ayan, napakaganda. What a beautiful word. Shalom. Kaya po, you know, yung bang, di ba, in Islamic, salamu alaikum. It's salam. That's shalom.
In Arabic, salam is shalom in Hebrew, which is peace. At ang sabi ng isang theologian, si Chris Marshall, shalom is a state of soundness and flourishing in all the dimensions of one's existence, in one's relationship with God, with others, with nature and creation, and with oneself. Ibig sabihin po, yung shalom, pag sinabi po nating shalom be with you, God shalom be with you, ibig sabihin po nun, hindi lang spiritual peace, pero pati sa iyong pangangatawan, sa iyong mga relasyon, sa iyong ginagalawan, nawa magkaroon ng kapayapaan. At ganun din po tayo. In 2 Corinthians 5:19-20, sabi po rito ni Paul, we are called to be ambassadors of reconciliation. He has committed to us the message of reconciliation. If we are truly children of God, church, hindi po tayo yung nagawa, hindi ba? Hindi tayo yung nagawa ng conflict. Bagkus, tayo po yung nagiging tagapamagitan para po magkaroon ng pagkakabati. Maaring, siguro naman, na may mga conflict po ba tayong naiisip? Maybe, as I mentioned, it can be personal conflict, can be in your workplace, it can be in the school, in your office. Pag meron pong conflict doon, you're part of it, or maybe kaopisina ninyo, or maybe it's someone you know, remember, we are called to be peacemakers. Alam niyo po, hindi lang law ang pwedeng magbigay ng justice, but we Christians are called to be ambassadors of reconciliation. Pag may nakita kayong nag-aaway, pag-pray nyo na, Lord, paano ba sila magkakabati? Lord, hindi pa sila nagkakabati. Gamitin mo ako, Lord, para maging instrumento ng iyong kapayapaan. Let me be an instrument of your peace. Kaya po ganito yung picture, yan po yung dad in the parable of the prodigal son. Pagkita niya, yung reconciliation, kahit na ang daming ginawa ng anak niya. Yung anak niya, nilusta yung pera niya. Pero yung ama, he doesn't care about that. Nung bumalik yung anak, ang nasa isip niya, I want to be reconciled to my son. Kasi po, mas mahalaga yung reconciliation many times. And mas magiging, we reflect also the character of God when we do that. So sabi po sa Psalm 85:10, love and faithfulness meet together, righteousness and peace kiss each other. Tignan niyo po yung picture, medyo ano ko lang po yan, yung bang nilagay ko doon yung dove at saka po yung cross. Pero yung original picture is that's the Roman goddess of justice. Pero yan po yung nakikita natin usually, yung weighing scale. Tapos merong babae na nakapiring because yung idea po nun, justice is parang impartial. Hindi po siya tumitingin sa mayaman, sa mahirap, sa mataas, sa mababa. Nakapiring siya. She's just holding the weighing scale. Pero sa Bible, it's not only justice na ganoon, legal. But as I mentioned, nandun po yung mercy, nandun po yung love. Kaya sabi rito sa Psalm 85:10, righteousness and peace. Righteousness talks about justice. Peace talks about the dove, yung pong symbol ng peace. Pero po, all these things can only be achieved when we do it through our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hindi po tayo pwedeng maging peacemaker kung hindi po natin, we will not draw from our Lord Jesus, from the Holy Spirit. Kailangan po, we base our actions based on the cross, based on the Holy Spirit's leading. At doon po, alam nyo church, pag-pray po natin, Lord, magkabati sila, sana yung organisasyon na yon maayos, mga ganyan po ba? Okay. And dito po, as we go to the last ng Beatitudes sa Matthew 5:10-11, blessed are those who are persecuted because of righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Nako, ito po, matinding beatitude. Kasi po, ang sabi dito, pinagpala kayo pag kayo'y pine-persecute. Matindi po, ano? Alam nyo, minsan na lang po ako makarinig nung bang magsasabi na, Lord, may persecution doon. Sa lugar na yon, pine-persecute ang mga Christians. Lord, gusto ko doon pumunta. May ganun po ba? Marami ba tayong bihira po, ano? I mean, I think it's because, syempre, sino ba naman yung gusto ng persecution? But, you know, I just met a friend several months ago. Taga-ano po siya, Middle East. Tapos, he's a pastor. One of the pastors doon sa Middle East. One of the persecuted countries sa Middle East. Pumunta siya dito sa Philippines. At alam niyo po, kinasuhan siya ng government. Dahilan sa, nag-evangelize po kasi siya doon sa kanilang bansa. Kilala siyang evangelist. Meron siyang kaso. Tapos yung church po na kanilang pinagawa, pinadlock. Nakapadlock po yon, naka-chain yon, hindi po pwedeng pumasok. So, tigil po yung service. Pero alam niyo po yung ginagawa ng pastor, sabi niya, pag umalis na daw po yung mga government authorities, kasi lagi pong iniikutan yon, walang kuryente yon, ang ginawa po nila, gumawa sila ng daan sa likuran. I don't know how, kung na ano ba nila yung padlock, pero they still gather. Pag wala yung mga authorities, they find time magkaroon po ng worship service doon sa church na yon. Pero pag nakita po nilang parating na ulit, labasan na naman po sila. And you know, in that country, so little, wala pang 10%, wala pang 5% are Christians. And he's one of those persecuted. Ang sabi ng Panginoon dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. 2 reasons ang binigay niya po dito. Because of righteousness and because of following Christ. Medyo magkahawig naman po, ano? Minsan, meron pong mga bagay-bagay sa paligid natin na alam nating hindi matuwid. Pero, maaari pong dahilan sa sasabihin natin na sistema na kasi yan. Nakagawian na. Okay na yan kasi ano na naman yan eh. Lahat naman yan gumagawa eh. Alam niyo naman po sa ating kultura, mahalaga po yung value ng pakikisama. Kasi po, pag sinabing wala kang pakisama, parang negative eh, wala kang pakisama. Pero yung pakikisama, kung titignan po natin, minsan, nagagamit po siya sa hindi maganda. Dahilan po yung, makisama ka naman, pare, Brad, maski na mali. Pag hindi niyo mong ginawa, wala ka naman pakisama, pare. Wala kang pakisama, Brad. But ang connotation, the meaning is, maski mali, makisama ka. And you know, church, if you are persecuted because of righteousness, it may be that alam mong mali yung nangyayari, or because alam mo, and then sasabihin mo, hindi na bale, kapatid, Brad, sis, hindi na ako makikisama. Hindi na baling wala akong pakisama. Basta ako ay susunod sa tama. Amen po ba? At kung sabihin man nila, wala kang pakisama, pare, dapat you know, baka hindi maganda mangyari sa'yo, hindi bali na. You know, when we follow righteousness in Christ, ito pong picture na nandito, these are like the early church. Yung mga early Christians po, yung martyrdom was so prevalent, napakauso ng martyrdom noon kasi po, nakita nila si Kristo, ang Panginoon. They knew about Christ crucified. Sabi nila, ang sabi ng Roman Empire, don't worship Christ. Kung pag winworship ninyo si Christ, we're gonna persecute you, we're gonna kill you. At marami po sa kanila, katulad nitong picture, they were fed to the lions. They were fed dun sa Colosseum. Hindi po ba, siguro marami na sa inyo pong mga nakapunta rito sa the Roman Colosseum. Parang ang ganda-ganda ng Colosseum, pero it was used during the time of the early Christians to persecute faithful followers of Christ like this one. Nag-gather sila, mamaya yan. Ito pong mga nandito, kung nakikita nyo na sa
medyo yung picture, malabo. Pero yung mga nandun po sa gilid na parang naka-crucify, those are Christians na sinusunog, ginagawang paggabi, ginagawa siyang ilaw. Ganun po katindi ang persecution during the early church na kapag hindi po nila sinuko yung kanilang pananampalataya, hindi lang po ostracism. Hindi lang ostracized. They're gonna be tortured and killed. Kaya po yung sinabi ng Panginoon dito, "Blessed are you when people insult you because of me." It was very literal. Very literal. Ibig niya pong sabihin, tayo po ba ay handa na tuligsain ng mundo sa pagsunod kay Kristo? Marami po ngayon, church. In the Philippines, it's not happening masyado. Pero as I mentioned sa inyo kanina, there are some Christians in other parts of the world. Grabe po yung persecution sa kanila, but they keep on following Christ. At tayo po din, church, kung tayo man ay tawagin ng Panginoon na to stand for righteousness, to stand for Christ, kahit na sabihin nga nung iba, pare, makisama ka naman. Dapat kapareho ka namin yung gagawin kahit mali. I would tell you, church, I will encourage you, stand for righteousness. Stand for Jesus Christ. Amen po? Ayan. And so, sabi po rito sa Matthew 5:12, "Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Alam niyo po, when we stand for truth, when we stand for righteousness, ang dami pong nakatingin, it's like the clouds of witnesses na sinasabi sa Hebrew 12. Nakatingin sa atin every time na meron tayong decision. And when we follow Christ, even in the midst of persecution, insults, just remember, church, ang dami po nating kasama who have done it before. Hindi po mahirap gawin yun. And sabi ng Panginoon, "Blessed are you when people persecute you because of righteousness, when people insult you, and falsely say all kinds of evil against you." Amen po, church? So, I'd encourage you na tignan po natin itong mga passage na ito at nawa po yung mga karakter ng Panginoon na pinapakita niya sa atin. Kabaliktaran po ng karakter ng mundo yung karamihan, most in the Beatitudes. Parang isipin natin, ibang-iba talaga si Lord sa mundo. Pero that's why Christ really, when He showed us who He is, makikita natin, ibang-iba nga pala ang value ng Panginoon kumpara sa value ng mundo na ito. Let's bow down our heads in prayer. Lord, we thank you, O God, for the Beatitudes, Lord, na pinakita ninyo sa amin kung sino ka, ang iyong characteristics, Lord, ang iyong character, O Lord God. Salamat, Panginoon, that we have a God who is righteous, who is pure in heart, Lord, mapagpakumbaba, matuwid, Panginoon, mapagmahal, merciful, who mourns with us, Lord, who seeks always righteousness and peace. At Panginoon, who is always willing, who's always standing for truth. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at nawa, O God, ay masundan din namin, Panginoon, ang iyong mga ipinakitang katangian, O God, at amin din itong maisabuhay para mapapurihan ka. Purihin ka, Panginoon, lahat ng pagsamba ay para sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Lahat po ba ay blessed sa narinig natin? Okay. Ulitin ko po yung tanong. Lahat po ba ay na-blessed sa narinig natin? Yes. We are blessed. Basta tayo with the Lord, He is with us, we are blessed. Amen. So lahat ng tinuro ni Pastor, yung lahat ng narinig natin,
lahat ng katangian ng Panginoon, we strive to follow them, diba? We strive to be Him, to be like Him, diba? So, as we do that, let us put our trust in the Lord. So, let us sing in Christ alone. And as we sing in Christ alone, isipin natin lahat ng katangian ng Panginoon na masunod din natin, magawa din natin. So, we put our trust, we place our trust in the Lord as we do this. Amen? Shall we all stand up as we sing the song? Amen. Truly, Christ is enough, and in Him we find all the blessings that we need. Blessed are we who have sought the Lord, for now we are found in His salvation and shepherding.
So susunod po, nating iaalay ang isang sayaw ng pasasalamat mula sa mga kabataang kinakalinga ng Still Waters Kids Home Orphanage bago ang kanilang ulat papuri para sa gawain ng Panginoon sa kanilang ministeryo. Hello po, ayan. Blessed morning po, everyone. Blessed morning.
So, yung po mga bata pong inyong nasaksihan ay ano po, mga bata po under the care of Stillwater's Kids Home. So kami po ay masaya, ano po, ngayong umaga na makapagbahagi po patungkol po sa amin pong ministeryo sa Stillwater's Kids Home. So by the way, ako po si Mary Rose Bautista. I am currently the Executive Director po of Stillwater's Kids Home. And with me, of course, nandyan po ang amin pong Corporate Secretary po ng Stillwater's Kids Home, si Pastor Jonathan Jacinto. Kasama po ang kanyang asawa and also the teacher of the kids, ano po, si Ma'am Shelo Jacinto. And of course, yung amin pong isa sa mga house parents, ang isa sa nanay po ng amin pong mga bata sa home. Ayan po si Nanay Mary. And of course, yun pong inyong pong 6 na batang nasaksihan na sumayaw po a while ago. Yan po ay kabilang po sa 11 na mga bata na amin pong inaalagaan sa Stillwater's Kids Home. So, yun nga po, ang pangalan po ng amin pong center ay Stillwater's Kids Home, ano po, located in Mahayhay, Laguna. Kaya naman po, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat, ano po, sa inyo for this wonderful opportunity na makapag-share po kung ano po yung ginagawa ng amin pong center, lalo na po higit sa mga bata. Ano po? So, ang Stillwater's Kids Home po, yan nakikita nyo po sa unahan, yan po yung aming official logo. Ano po, yung Stillwaters. And ano nga ba po ang Stillwaters? Ang Stillwaters po is a registered, licensed, and accredited child caring agency by the Department of Social Welfare and Development. Ano po? It is also a non-stock, non-profit corporation registered under SEC. And it is also a 24-hour residential care facility for abandoned, neglected, orphan, and abused children. So yung nakita niyo pong mga bata, yan po ang mga cases po ng mga batang nasa amin pong pangangalaga. At saan po ba nanggagaling yung mga bata po? Ano po na amin pong inaalagaan? So ang amin pong center is committed to serving children in the province of Laguna and the neighboring provinces po of Region 4A, so within the Calabarzon area. At ano po yung mga batang amin pong tinatanggap? Ano po? Yung pong mga batang inaalagaan po namin sa center ay mga batang from birth to 6 years old who are normal, abandoned, orphan, abused, and neglected. So yun po yung mga batang amin pong nasa pangangalaga po sa ngayon. At sabi ko nga po kanina, sila po ay 11. Actually, nung Friday, 12 pa po sila. Pero sila po ay, yung isa po naming youngest, ano po, ay na-adapt na po locally. So in-entrust po namin sa kanyang adoptive family last Friday. So yun po. So, makikinext po. Ayan, thank you po. Ayan po, ano po bang history po ng Stillwaters? Ang Stillwaters po was first conceived in 2008 by Pastor Virgilio and Linda Jacinto who shared the vision and the plan for building. Yan po yung nakikita nyo sa unahan. Yan po yung itsura po nung amin pong building nung pong first few years po namin. And it was year 2015 when the home started its full operation. Ano po? So, 2008 po siya na-build yung mga buildings po, yung facility. Pero yung operation po namin, nag-start lang in 2015 and our registration and license to operate was just issued on that year, August 2015. And praise the Lord, kasi po kami ay 10 years na in operation. Ano po? So talaga mabuti po si Lord kasi patuloy po siya nagpo-provide sa Stillwaters. Ano po? At yan po ang amin pong mga founders. Siya po ay si Pastor Virgilio Jacinto. So, ang tawag po namin sa kanya is Pastor Ver. At yun naman po ang kanyang asawa, si Mama Linda Jacinto, si Pastora Linda Jacinto. Ang tawag po namin sa kanya is Mama Linda. Ano po? She is the mama of everybody. Lahat po kami mama. Ang tawag po sa kanya. So, ayun po. Ano po ba yung ginagawa ng Stillwaters? Ano po? Ayan po, yung building po sa ngayon, ganyan na po yung itsura. So again, praise the Lord kasi sa support po ng mga tao at sa mga taong ginagamit po niya, ano po, para po sa
patuloy na operation po ng Stillwater. Ito na po yung itsura sa ngayon. Ano po, meron na po kaming admin building at yung pong main building kung saan po tumitira po ang mga bata dyan po sila. Before po, walang covered playground. Ngayon na po ay meron na. Ano po, so salamat talaga po sa Lord. So ano po bang ginagawa namin? Ano po ba yung mga programs and services na amin pong binibigay po sa mga bata? So una na po siya ng social service program. So under po niya ng Home Life, of course, educational services, and syempre mayroon din pong spiritual enrichment and character building. Pangalawa po ay community outreach. So syempre bilang pagtulong po sa komunidad, kami rin po ay nagkakandak ng mga munti po naming community services like feeding, Bible study, mga ganun po. So ilan lang po yan sa mga pictures po ng amin pong mga naging activities sa center. So under po ng social service, ito po talaga yung amin pong main program. Ano po, yan po talaga yung goal namin sa bawat bata na abandoned and surrendered na mga bata. Ayan po, ang amin pong adoption program. So we do process legal adoption po, locally and internationally. And katunayan po, again, praise the Lord, kasi yan po yung mga batang dati, inabandon na lang ng mga magulang nila. Ngayon, ayan po, may sarili na po silang mga magulang. Meron po kaming na-adapt sa the Netherlands. Yan, magkapatid po sila, siblings. Meron din po kaming na-adapt na in Italy, yung pong babae. So, mayroon din po kaming local adoption. Meron po kami sa Manila, meron po kami sa Batangas. At ito po yung sinasabi ko kanina, yung pinaka-recent, last Friday lang po yan, na-adapt po sa family from Laguna. So, nakakatuwa po talaga. Kasi yung bata po na dati, iniwan lang sa tricycle, iniwan lang sa damuhan, iniwan lang sa basurahan. Ayan. May sarili na po silang mga magulang. So, yun po. And, ayan. So, kaya po kami narito, we would like to encourage everybody, to be partners of Stillwaters. So, paano po ba makipag-partner sa Stillwaters? Una na po, through volunteering. Ayan, yung po mga mahihilig po sa bata, pwede po kayong mag-volunteers po sa amin. Pwede po ng long term, pwede rin po ang short term. Pumunta lang po kayo sa amin pong center, makipaglaro po sa mga bata, at any activity po na pwede nyo pong makandak, tumatanggap po kami. So kami po ay magiging masaya na makita po kayo, especially po yung mga bata sa amin pong center. So yung pong nakikita nyo, ilang po yan sa mga bata na nasa amin pong pangalaga. So pangalawa po, paano po maging partner ng Stillwaters? Pangalawa po, syempre, through financial donation. Alam niyo naman po na ang operation po ay ng Stillwaters ay hindi po mangyayari kung wala po kaming gagastusin. Malaki po ang pangangailangan ng mga bata araw-araw, mula sa pagkain, sa kanila pong education, sa iba't iba pa po nilang activities. So malaking tulong po sa amin kung kayo po ay magiging partner namin financially, para magpatuloy po ang operation ng Stillwaters. Alam niyo po, napakadami pong tao ang ginagamit po ni Lord para po kami ay makapagpatuloy, kasi syempre po, wala naman pong income ang ganitong klase ng institution. So talagang kami ay by faith, na umaasa na everyday, God will provide through, kagaya po nyo, wonderful people na tinatouch ni Lord yung mga heart, para makatulong po sa amin. And, yung pong pinaka-importante, paano po maging partner ng Stillwaters? Ayan po, through prayer. More than anything po, talagang kailangan po namin ng panalangin po ng bawat isa. Kung kami po ay i-cover niyo po sa panalangin, for sure, the Lord will always care, provide
for the needs of these children. So, yun po yung tatlong paraan kung paano po magiging parte po kayo ng Still Waters Kids Home. Ano po? So, maraming salamat po. Ano po ba yung aming key verse? Ano po? Bakit po ba namin ginagawa ang bagay na ito para po sa mga bata? Ayan po, galing po yan sa James 1:27. Religion that God, our Father, accept as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress. So maraming salamat po again for this opportunity na makapagbahagi po sa ministry ng Still Waters. God bless po everybody. Praise the Lord for His mighty deeds of healing and restoration in the lives of His precious children. So we are blessed to witness how the Lord's faithful servant at Still Waters Kids Home are taking care of the needy and orphaned as Jesus Himself has instructed. So if the Lord speaks to you to be a channel of His blessings to them, you may indicate so on the offering envelope today so we could forward it to them along with our church love gift. So our highest praise in worship to our one true God. So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon na tapat at higit sapat na patuloy na ating gumagabay para sa ating ibayong pagsunod, paglago at paghayo. Thank you for being God's messenger this morning, Reverend Audrey. Nawa ay natanto at maranasan natin ang mga mahahalagang paalala ng pagpapala ng Panginoon sa atin. So, sa pagpuno at pagpawi niya sa spiritual na gutom at uhaw sa ating pagsusumamo, sa pagpapatawad niya, una sa atin sa ating pagpapakumbaba sa isa't isa, sa katwiran at katarungan niya, nagsasaayos ng ating puso at isip, sa kapayapaan na loob niya na nag-uugnay sa atin sa isa't isa at naglalapit sa atin sa Kanya. Sa pangangalaga niya, sa gitna ng pasakit ng mundo, sa paninindigan natin sa ating pananampalataya. So, are we blessed as the body of Christ? Amen. So, our warmest welcome to all first-timers. Mainit na pagbati po sa mga bisita. Malugod po namin kayong inaanyayahan na magpatuloy na lumago sa pananampalataya sa pagsamba kasama namin tuwing linggo. We also enjoin everyone to be part of a We Group Life Huddle where we can help one another mature spiritually in loving accountability. So kung kayo po ay handa nang maging bahagi ng isang We Group, lapitan niyo po kami upang maihanap po namin kayo ng pinakamainam na grupo. Also, we encourage Sunday worshipers to come early and study the Word at our adult Bible class starting 7:45 to 8:45 a.m. sa Welcome Hub. Dito po natin pinag-aaralan ang buong Biblia as facilitated by our elders and pastors. We are currently studying the Book of Judges. Also, inaanyayahan din po ang mga may pusong magturo sa mga bata. Our Clay Kids Sunday School Ministry is in need of more volunteers, teachers, and assistants to help in raising our next generation in the fear and love of the Lord. So you may approach Sister Susie if you are being prompted by the Lord. Sister Susie, pwede. So gayon din po, nangangailangan ng karagdagang ngiti, kamay at paa ang ating pangkad pambungad. Our usher team welcomes new volunteers. So kindly approach Brother Mando if you have calling to serve in this ministry. Likewise, our tech team needs additional hand in their booth. So manyari, lapitan nyo lang po ako kung nais nyo pong maglingkod sa ministeryong ito. So shall we all rise up and offer our doxology? True
bago po tayo magtuloy sa benediction, gusto ko lang pong ipaalam po yung kung sino man po ang merong gustong magtumulong dun sa Still Waters. Ang mangyari lamang po na isulat po dun sa sobre na Still Waters para alam po namin na para sa kanila yung inyong gustong ipagkaloob. Now, accept the benediction. May the Lord satisfy your hunger for its righteousness, fill your life with mercy, purity, and peace, and strengthen you when trials comes. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Our Sunday service ends here, but not our worship, witnessing, and winning of disciples for Christ. So let us charge onto the week ahead in true accountability with one another. Mag-Kristo mustahan at magka-fellowship po tayo muna sa kabila bago umuwi. God bless everyone. Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Mahal na pag-ibig na walang patid, ganap kanya kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Sa bagong buhay, pag-asa walang hanggan, puno ng gulay, pag-asa sama-sama sa kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos nga ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpunigan
mapunta.